Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Huwag nyo ipilit kung hindi yung energy, okay? Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang pagbabago ng buhay, kundi nasa sa inyo din. Aray ko, mati ako ah. Cancer, money or property through inheritance, winning or windfall. May mga pag-uusapan kayo related sa mana, or may mga property situation, or may mga something blessing coming, no? So nakikita ko sa'yo, pero tingnan pa rin natin yung iba. Uy, karma. You will reap what you have sown. Ingat kayo kasi kung ano yung ginawa nyo, ano yung pinunla nyo, is babalik sa inyo. Maaring may sitwasyon na ginawa kayo from the past. Kung maganda iyon, ibig sabihin yun yung i-harvest nyo. Kung masama iyon, yun ang i-harvest nyo. Okay? October. Maaring malapit sa'yo o kakilala is birthday is October. Pwede rin siya na 10 minutes, 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months. May mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Kasi pagbabago to. Tingnan natin kung ano yung lalabas sa iba. Ay, patay tayo dyan. Two faces friend cat. Okay, ibig sabihin, meron kang isang tao na matagal mo nang kakilala or ikaw ito or someone na may galit talaga sa iyo. May sama ng loob, galit, ganyan. Na gusto kanyang makarma o hindi ka mag-success as mag-fall down ka. Or maybe you are thinking sa isang taong ganito na mag-ganito sa kanya. Pwede ikaw ito kasi pwedeng someone. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero mag-ingat ka pa rin. Yan, may tao na pwedeng kasamahan mo sa trabaho. Pwedeng karelasyon mo. Ganyan. O pwedeng ikaw ito. Pag-ingat ka sa mga taong pagkaharap mabait. At pagtalikod mo ay kung ano na yung sasabihin sa'yo. Tingnan natin. Short journey. A horse. Ibig sabihin din is may mga pansamantalang pagbabago magaganap o mangyari sa'yo. Pwedeng ikaw sa sarili mo is maging moody ka. Pwedeng may mga short journey situation na hindi magiging maganda. Kasi eto rin is tubig. No? Kasi tubig yan. Pwedeng ganun. Mag-ingat ka, no? Kapag yung mga maglalayag sa mga bangka, barko, ganyan, ingat kayo. Ingat din kayo sa water kasi andito siya. Andito siya. No? Yan. Baka may mga short journey situation happen. Ako nakikita sa'yo. Pwedeng problem ito sa iba. Pwedeng pagbabago sa iba. Pwedeng short journey na hindi pagkakaintindihan or conflict, gulo, mataas ang ego, or basta hindi pagkakasundo ng kung sino man sa buhay mo. Ay, naku po, ang daming hayop. Pig, maaaring may alaga kayong pig, may alaga kayong pusa, horse. Beware of a greed. Pwedeng sa sarili mo, minsan there's a time na nagiging makasaril ka. No? Na halimbawa sa relasyon mo, nagiging makasarili ka, ganyan-ganyan, kailangan sa'yo nakafocus, o kaya someone is nagiging makasarili, nagiging greed sa'yo. Pwede rin ito na for a short journey, pwedeng ikaw or someone is short journey na maganda ang pakikitungo sa'yo. Pero maglalaon is magbabago ito. Pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, is maaring meron ka makakasalamuha or maaring may tao na
ang ugali niya talaga matagal na is being makasarili. Sakim, makasarili, ganyan. Ako nakikita dito. Kumbaga, dalawa yung mukha. Kumbaga, pag hindi mo siya napagbigyan, magagalit siya sa'yo, o kaya hindi yung tampo agad, galit agad, o kaya kung ano yung mga sa iba sa inyo is maaring ito is matagal na siyang behind your back, may mga nasasabi siya, or maybe this is you, ha? So, may mga ganong attitude na tao or someone is may attitude, ikaw or someone is may attitude na ganun, iwas ka na lang. No, hindi rin kasi naman, hindi naman nakakatulong yan sa buhay. Wala naman sila ambag sa'yo. Tingnan natin, energy mo. May tao daw na magpapasalamat sa'yo. Parang, pagpapasalamat or pambola. Yun ang nakikita ko. Either pambobola, ikaw ang mambobola or magpapasalamat, or someone is mambobola or magpapasalamat. May ganun ako nakikita dito. Sa'yo. May nangangako nga May nangangako ng something forever. May taong nangangako. Ikaw ang nangangako or someone is nagkakaroon ng pangako. Yun ang nakikita ko dito. Kung may mga business kayo, ingat ka na lang sa mga business kasama sa trabaho, maaari may mga taong ganyan. Or sa business mo, is, kasi magiging stable ka. Alam mo, you have an ability to be stable until the end. Until the end. Ano yun? Until I die, parang ganun. Hindi, you have a possibility na pwede kang mag-success into your life. As long as you are more on focusing, as long as marunong ka lang mag-ipon, yun ang sinasabi dito. Kumbaga, wag ka lang umasa na kung ano yung meron ka. Depende sa'yo. If you kontento ka na, okay lang. It's up to you. Pero there's a changes pa na pwede mo mabago sa sarili mo. Kung masinop ka lang. Kasi pwede kasi yung nag-ipon ka, biglang lumalabas. Pwede ganun. Kumbaga nagiging, yung ipon mo nagiging short journey talaga. Diba? Nakakaloka yun. Okay, energy mo. Ikaw dito yung energy na nakukuha ko, ha? Yung energy na nakukuha ko dito, kapag yung tao is hindi umayon sa'yo, nawawalan ka na ng interes. Parang either nadidismaya ka, either nabubuisit ka, naiinis ka, nagtatampo ka. Yun, or someone. Or someone, ha? Also, energy mo dito, kasi low yung energy na nakikita ko dito. Sana siguro it's more on pagod. Nakikita ko dito, either pagod siya or masama ang pakiramdam mo, maaring nalulungkot ka or may mga iniisip kang bagay-bagay, o andun ka sa point na, yun nga, baka may masamang pakiramdam kang nararamdaman. Also, energy mo, meron ka daw parang meron kang mga bagay na gusto mong pag-aralan or alamin, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito, yun. Iba dito, you feeling bored. Yung iba dito, ang energy mo, bahala na. Ganyan. Bahala na situation. Ganyan. Nagkakaroon ng mga blockage or nandun yung sitwasyon na may tao kasi ako nakikita dito na parang pag hindi ka supportive sa akin, diba, bahala ka dyan. Magiging cold ako sa iyo. Parang gano'n. Parang may gano'n ako nakikita dito. Ay anak, ano yan nasa balikat ni mami? Tingnan natin ang parating sa iyo. Parating kay Cancer. May taong gano'n. Sana hindi ikaw to. Or maybe this is you. Parating kay Cancer. Excuse me. Hehe, gaman na anak. Anak, yung buntot mo. Sipo. Ba, puro ka, sword
Parating. Diba? Puro sword. Hindi nga ako nagkamali. Puro sword. Talas talaga ng dila ko. No? Okay, parating sa'yo. Magkakaroon may union. Yun na parating sa'yo. May mangyayaring union. Either magkakaroon ng mga union to a relationship, family, kapatid, kapamilya, kaibigan, ganyan. There's a union, ako na nakikita sa'yo. Kumbaga nandito rin yung magkakaroon. Parang may marireceive ka raw. Parang you're receiving something. Yun ang nakikita ko. Parating din, may biglaang magaganap o mangyayari na ikakalungkot mo. Yun ang nakikita ko ito. Sa iba naman sa inyo, merong tao sa nakaraan? May tao sa nakaraan na magkakaroon kayo ng connection. Bigla kayo magkakaroon ng connection. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam kung kaibigan mo siya, kasama mo siya sa trabaho, karelasyon mo siya, kung sino man siya. Magulang mo siya, pwede rin, boss mo siya. Basta tao sa nakaraan na magkakaroon kayo ng biglang magkakaroon kayo ng connection. Biglaan lang siya. May mga biglang magaganap o mangyayari sa'yo. And then also, sa nakikita ko dito, actually may mga tension na hindi pa totally natatapos pagdating sa'yo, Cancer, sa nakikita ko dito. Pero ang sinasabi dito, yung sitwasyon na yun, this is the time to focus, to commit, and kailangan ayusin, kailangan kumpunihin, kailangan gawin, or i-develop, or kung gusto mo nang alisin sa buhay mo, alisin mo, no? Yung mga tension na yun, or you need to getting away with something, no? And start a new beginning in life. Kung ano mga tension na hindi na-resolbahan. Kasi andito rin si Short Journey, di ba? Yun ang sinasabi dito. Kung kailangan nang magkaroon ng pagbabago, magbago na. Yun. Kasi nandun ka sa point na siguro may mga point ng buhay mo na you still holding na hindi mo pa kayang bitiwan, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. Mga issue from the past, relationship from the past, o any situation from the past. Or someone. Ganyan. And then also, parating sa'yo, may tao na hihingi ng tulong. Either ikaw ang hihingi ng tulong or someone is hihingi ng tulong. I don't know why kung ano yung tulong. Pwedeng pera, pwedeng trabaho, pwedeng something na may mga pag-uusapan kayong related to money, mag-uusapan kayong related to something wish come true, pwedeng ganon sa iba. Kuhanin mo lang sa'yo. Huwag mo na pakiyawin lahat. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pero ang daming tao. May biglang mangyayari talaga sa'yo. May biglang mangyayari as in. Bigla ang mangyayari na hindi inaasahan. Ala, patay tayo dyan. There's a revelation or may mga sitwasyon na bigla ang ikakasyak mo at hindi mo magugustuhan. Ang sabi dito. As in. Iba dito, ano to? Kailan siya universe? 16? Or 2? 2 or 16? O pwedeng 16 plus 2. 18. Ganyan. Hindi ko alam kung 2 days, kung 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, or by 16 hours, 16 days, or 16 months man siya. Parang ikakashock mo siya. Ikakabigla mo to. Sabi dito, may bigla ang magaganap o mangyayari. Na mabibigla siya, na hindi niya aasahan. Makakaramdam siya ng takot dito. Mahang siya. Unexpected itong magaganap o mangyayari nito. Pwede siyang 3 din also. There's a 3, 2 or 3. O pag pinagsama mo yun, is a 5. Yan, yun na nakikita ko dito. Unexpected daw itong situation ito. Expect the unexpected. Yan. Also, iba dito is this an unexpected, a blow of emotion. Maybe there's a storm situation na may nakikita kong ano to? May mahang?
Yun, as in, iba dito, disappointment, storm, pwedeng intense, pwede siyang deep hurt, pwede siyang depression, pwede siyang separation, or there's a loss situation happen, maraming klase ang loss, di ba? Parang iba dito, parang masya-shock or matutulala ka, ganun, sa iba sa inyo. Na parang basta hindi mo siya aasahan. Pwedeng malulungkot, ganyan, may mga hindi pagkakaintindihan, conflict, confusion, pagkalito, parang may mga ganun sitwasyon. Ako na, siguro sabi dito, magpakatatag ka. Habaan mo yung pasensya mo. Malungkot, pero kailangan mo magsakripisyo. Dami sinabi ni Card. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. You need to be prepared, ha? Pero nasa sa'yo. My God. Nasa inyo ang destiny ng lahat. Nasa inyo ang destiny. Tingnan natin. Para dapat iwasan, universe. Yeah, dapat niyang iwasan. Sabi dito, mga ano yan, mga calamity, mga disaster, or maybe there's a distraction pagdating when it comes to relationship, pwedeng ganun. Kaibigan man yan, karelasyon, asawa, pamilya, ano ba? Kaibigan? Yan. Or trabaho, pwedeng ganun. Or may mga disaster situation ako nakikita sa iba sa inyo. Parang may nagbabackstab. Ikaw, nagbabackstab or someone's backstab? Nagbabackstab. May taksil. Okay, dapat iwasan. Oh my God, Leo. Ang dami mong sword. Alam mo, ang dami mong iniisip. So, nakita ko sa'yo dito. Puro sword ka, oh. Ate, ano ba yun? Oh, sword. 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 Overthinking lang yan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, kung i-vice versa mo ha, pwede ikaw ito or someone. Frustration, pag-isolate, being a cheater, o mag-cheat ng tao, mangloko ng tao, manglinlang ng tao, o yung mga taong cheater. Iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka maging independent with your own. Iwasan mo yung kung may mga problema ka na nararamdaman or you need to share with someone who na trusted, no? Na hindi ka i-chismis at hindi ka pagkakalulong, ganyan. Umiwas ka sa mga taong sinungaling, mga taong liar, dishonest, mahilig magtaksil, manipulative, magnanakaw, ano ba? Ano pa lahat ng masama? Sasabihin ko na, papanglinglang, mandaraya, or ikaw ito, umiwas ka sa being ganun, or yung mga taong ganun, ha? Yan. Yun. And then, syempre, yung pagiging sneaky. Yan. Or yung mga taong sneaky. Iwasan mo yung hindi ka, yung is not to release the pain na ano to? Na nasa puso mo. Ganyan. Yung galit mo, yung puot mo, yung pain na nararamdaman mo, ganyan. You need to release. You need to getting away with something or getting over the worst situation into your life ang sinasabi rin kasi dito, no, sa nakikita ko dito. Enjoy your life in a good way. Hindi yung ini-enjoy mo yung sarili mo dahil sa sarili mo lang kasi masaya ka. Hindi mo napapansin yung iba na maaring may nasasagasaan ka, may nasasaktan ka, or someone, vice versa tayo. Yan ang nakikita ko ha. Mag-ingat ka rin sa ano mo, sa pananalita mo, yung overthinking mo, mapanghinaan ng loob. Yan. Kasi nakikita ko naman sa'yo, alam mo naman kung ano yung tama sa mali, no? Yan. Ingat-ingat lang din sa mga ilalabas o babanggitin na salita, no? Sa mga desisyon mo rin, isa rin yun. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kumusta ang love ni Cancer?
Okay. Okay, when it comes sa love, pagdating sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na 'to. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, is ang nakikita ko dito is naaalala ka niya or ikaw ito ha, na andun yung reminiscing from the past situation. Actually, nakikita ko sa kanya gusto niya ng union and getting together. May hinihintay daw siya, nagkaroon niya ng separation. Iba dito LDR eh, no? Parang may naghihintay na magkaroon ng, may paghihintay na magkaroon ng pagbabago. Parang ganun. Or may hinihintay ka. Or someone's waiting. Yun, may union kasi ako nakikita, no? Yung nagkahiwalay dito, yan. Gusto niya ng union sa'yo, yan. Gusto niya ng pagkakaisa sa'yo. Naalala ka niya. Pero I don't know why, pero still pain yung nararamdaman niya sa nakikita ko dito. Parang may sinasabi siyang, para sa kanya, kahit na nagkaroon na ng separation dito sa relasyon na to, feeling niya parang may unfinished business daw siya pagdating sa'yo. Maaring hindi to nakaka-move on pa sa nakikita ko dito. No? Maaring may mga bagay na gusto pa siyang malaman or ikaw, ito, kasi may hinahanap siya. Kung kayo naman is in relationship, kasi may apology nga, kung kayo is in relationship nitong tao na ito, magkakaroon kayo ng, kasi ando yung balancing situation, ano. Sana hindi ka napapasok sa third party, no? Kung wala naman third party is magkakaroon kayo ng union or magkakaroon ng mga pag-uusap o pagkakasundo sa nakikita ko dito. Andito rin yung isa sa inyo napaka-very patient ng tao na to sa nakikita ko dito. And then also, may anak ba kayo? Or someone is may anak? Pwedeng kung magka-boyfriend, girlfriend kayo, isa sa inyo may anak. Or kung kayo naman is magka-relasyon, hindi na pa kayo mag-asawa. Or mag-asawa kayo, maaring may anak, ano? O yung hindi pa kayo mag-asawa or wala kayong anak, maaring same, parang hando sa point na hindi kayo nagkakalayo ng edad. Ganun. Sa iba sa inyo, ha? May iba bang tao? O, sa iba sa inyo, ganun. Yun na nakikita ko dito. Pero hindi ko alam why, pero parang may napapaamo siya. Ikaw, may pinapaamo ka o nagiging maamo yung isa. Kasi more on patient. May paghihintay rin ako na nakikita dito. May hinahanap eh. Sana hindi kayo magkahiwalay, no? Or maybe nahando yung point na wala yung love. Ate, love niya ba ako? Ay, patay tayo dyan. Kasi may hinahanap siya eh. May hinahanap. Pwede ikaw may hinahanap ka sa relasyon mo o siya may hinahanap siya sa relasyon na ito. Pareho kayo. Parang may kulang. Parang may kulang. Pero sana hindi kayo magkahiwalay. No? Mag-cross finger kayo. Masama pa naman yung dila ko minsan. Yun. Maaaring may marireceive ka sa kanya. Or ikaw magbibigay. Parang gift. Parang ganon. Or tulong. Hihingi ng tulong. Or magbibigay ng gift. Or ikaw ang ibibigay ng tulong. O magbibigay ng gift. Vice versa. Ay, but ito. Tingnan natin yung money mo. Money po ni Cancer. O, Nechang. Ala, devil, oh. Dun, 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 dun. Oh. Sa tamati, anak, may taong masakit magsalita, ano? May taong nasasaktan. Pagdating sa money mo, okay. May hinihintay ka? Pagdating sa money mo, ate, okay ba yung money ko? Pagdating sa money mo, confident. Hindi ko alam why, pero you are very confident. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maaring may mga hinihintay ka.
Ganyan. May mga hinihintay kang inaayos mo, ginagawa mo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring nagkakaroon ka ng mga bagong plano, bagong strategy pagdating sa pera mo, mga bagong pananaw. Nagkakaroon naman ng pagsasaayos pagdating sa'yo. Kumbaga, there's a new journey. Ako na nakikita pagdating sa pera mo. Ang nakikita ko rin naman sa'yo is, actually, iba dito, maaaring mahigpit yung iba sa pera, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Pero, kung medyo may problema kayo sa pera, ayusin nyo rin. Sa nakikita ko dito. Pero, there's a new journey coming into your life. Ako nakikita sa iyo. Yung iba sa inyo, may tumutulong sa'yo pagdating sa pera. Or ikaw ang tumutulong pagdating sa pera with someone. Yun na nakikita ko dito. Or mahihingi. Ikaw ang hingi or mahihingi. Pagdating sa pera. May pera support ako nakikita eh. Tingnan natin advice. Yung iba sa inyo ha, kailangan nyo nang matuto sa nakaraan ha, pagdating sa pera. O ano man yung nangyari sa nakaraan, pagdating sa pera, wag nyo nang ulitin. Kung nagkamali man o may mga sitwasyon na maling decision, ganyan. Advice. May travel kayo? Or maybe thinking about traveling. Ay, bagay tayo dyan. Hindi nga maganda. May hindi magandang mangyayari sa'yo. Nanakot pa si ate, paluga. Okay, when it comes to advice. When it comes to advice is alagaan mo daw yung sarili mo. Kung minsan nakakaramdam ka na ng pagod, kailangan mo mag-recharge, alam mo na mental peace, magpahinga ka. Try to focus, control yourself, be kind, more on patient, ang sinasabi dito. Kailangan sa'yo is try to make it balance yung mga bagay-bagay. Kung may mga bagay na kailangan ng itama mo na, actionan mo na. Know your objective, ang sinasabi dito, or yung layunin mo sa buhay mo, kung ano yung mga dapat na itatama, susolusyonan, o if you want a clarity, you need to focus doon sa bagay na yun, finish the unfinished, ang sinasabi dito, and then also, magtiwala ka lang daw sa sarili mo, and kailangan mo daw ng lakas ng loob, tibay, katatagan ng loob, or basta more on focus and be confident, ang sinasabi dito. Tandaan mo, you are the controller of yourself, ang sinasabi dito. Letting go the anxiety, i-release mo yung mga worrying, let go mo yung mga bagay na alalahanin, stress. Kaya nga sabi dito is, magpahinga ka rin pag may time, ang sinasabi dito, sa nakikita ko dito. Kung medyo stressful, pahinga ka rin pag may time. Yan. More on peacefulness ang kailangan din, Kung may mga sitwasyon na need to open up, mag-open up ka in a good way. Hindi yung mag-open up ka na medyo may something being a sneaky, ganyan, yung medyo may pangliling lang o pandaraya. Umiwas ka sa mga ganun, no? Sa nakikita ko dito. Kasi ang dami mong hayop na lumabas sa nakita ko sa dito. Yun. Mag-ingat kayo sa mga lilipad. Sa halimbawa, sasakay kayo ng aeroplano, sasakay kayo ng basta something siya related siya sa taas. Hindi ko alam may what way, pero taas yung nakikita ko, taas. May nakikita akong taas. Hindi ko alam kung aeroplano ba siya or ano ba siya. Pero taas siya. Ayan. Yung mga travel din, iwas kayo yung mga labas-labas, yung mga lumalabas-labas, may lumabas, travel, ingat din kayo ha.
Arigatou namaste. God bless.